Kung sanang pasukin dyan, makita ko man lang yung bahay ni Chris Paul. Yan, sana lang walang ayan, maganda yung community nila guys. Mga yayamanin yung mga bahay. Ingay mo. Ayan guys, good morning, good afternoon, good evening, the boys and girls of YouTube. Ayan guys, pupunta ako ng Costco. May wallet ko dito, may wallet ko na iwan. Pupunta ako ng Costco ngayon guys dahil may nakaschedule kasi ako magpapalit ng gulong nitong sasakyan. And Friday 10 AM. Kaso meron palang appointment yung anak ko si Chelsea bukas sa sa Friday sa dentist ng 11. At yun lang yung earliest nila na appointment kasi meron kasing kailangan gawin sa kanya root canal. So yun, the earliest is Friday, and then the next one is next month na second week of March. Ipa-prioritize ko yun kaysa sa dito sa gulong. Yung itong appointment naman sa gulong, baka meron yun bukas, wala naman akong gagawin bukas. Marami silang available na appointment. So papapalitan ko yon, and then ano pa nga ba, pupunta ako ng library dahil meron ako magpapaprint nga ako ng mga papeles kasi si TJ sasali siya ng soccer dito, soccer league dun sa may Davidson County. And grabe guys, ang daming arte dun sa kung sasali ka sa mga liga nila dito kasi maraming documents, especially hindi siya pinanganak dito. Dito lang naman sa North Carolina yan. Nung nandun kami sa Florida, wala naman siya naging problema. Nung sumali siya sa soccer, iba pa yung sa school. Sumali din siya sa sa liga. Pero yung team pa rin nila sa school nila yon, pero hindi yung inter-school, yung parang liga ng isang community. Pero yung dinala nilang team na pangalan nila is yung school name nila, yung St. Patrick's Elementary School, parang ganun, or academy. Dito this spring sasali siya ng liga sa Davidson County. Yun nga, maraming hinihingi sa kanya, especially hindi siya pinanganak dito, and maraming documents na hinihingi sa kanya, like birth certificate, passport, and kami, yung mga ID namin as parents, at saka maraming documents. Yung isa pa doon, yung pinaka-highlight doon is yung sinisigurado nila na hindi kami lumipat dito para maglaro lang siya ng soccer or something, parang something FIFA related na mga reasons. Basta yun lang yung marami pang hinihingi sa kanya. So ngayon pupunta muna ako ng Costco, and papapalitan ko yung appointment ko sa pagpapalit ng gulong nito. Tapos na ako doon. Took me 20 minutes to do it lang. So meron silang available appointment mamayang gabi. So mga 8 o'clock yung appointment. Papapalit ng gulong. So andito lang ako sa Costco guys. Kasi dito guys, meron kasing dito parte na pudpud na siya. Baka nandun sa ilalim. Yeah. Yung parang may part siya na kalbo yung part na yon. Tapos meron din sa harap na ganun din. So kaya papapalitan ko. Pupunta kami ng Canada. Ayaw ko naman na ganito yung gulong, kondisyon ng gulong. It's either dudulos ka or masabugan ka dyan sa kalsada.
ayaw mo ng ganong problema. So, na mas mabuti pa na mag-spend ka na lang ng pera para sa safety mo. 'Di ba? Kasi kung sumasabugan ka pa, madisgrasya ka pa, hindi mas malaking problema. So ngayon, pupunta ako ng ano pa nga pala guys, isa pa. Pupunta ako ng doon sa storage, may isasauli din ako dito. Then kukunin ko yung pang-apat na gulong. 3 lang yung in-order ko dito. Meron kasi akong gulong na extra. Kasi yun yung nung lumipat kami ng Florida, nagkaroon ng natusok ng pako yung gulong ko doon dati. Itong isang gulong ko na nandito. Sinabi sa akin nung shop, hindi na raw parang nabudol nga ako doon kasi hindi na raw, sabi nila, hindi na raw pwedeng itapakan yung butas. So yung ginawa nila, papalit daw ng bagong gulong. So merong isang gulong na naiba sa 4. Tapos ngayon, yung gulong na yon, so itong gulong ko na nandito na original, hindi na nila ibinalik. So pinalitan nila ng bago. Sabi ko parang may kalokohan silang ginawa. So para hindi na mahaba yung diskusyon, ayaw talaga nilang gawin ayaw na talaga nilang tapakan. Kailangan daw talagang palitan ng bago. So malakas na yung hangin na lumalabas sa gulong ko. So kabago-bago lang namin doon, di ko pa alam kung saan ako pupunta. Nasa tapat lang kasi ng apartment namin noon dati yun yung shop na yun. So ang ginawa, kinip ko yung original na gulong. Pinalitan nila ng bago. Tapos mga ilang araw, nakakita ako ng tire shop dun sa loob ng Gainesville, Florida. Ang ginawa ko ay pinapalitan ko na sa tire shop. Tinanong ko muna kung pwede pa kung pwede pang i-patch yung gulong. Nasa lang naman kasi siya, nasa gilid, hindi naman yung nasa sidewall ng gulong yung pako. Nasa pa lang siya, medyo nagilid siya pero malayo pa medyo malayo pa siya sa sidewall. So yun, ginawa nila. Sabi nila, yun, na pa daw, pwede pa daw i-patch yun. So yun, pinapatch ko sa kanila. And yun, nakip ko yung bagong gulong. So nandun ngayon sa storage yung gulong na yun. Yun. So ngayon, kailangan ko na naman ng gulong. So 3 na lang yung in-order ko. So 3 pero 4 pa rin yung i-install nila. So isasama nila yung gulong ko na nandun sa storage. Kunin ko lang yung pupunta lang ako ng storage, then yun, pupunta ako ng library, yun nga, magpiprint ako ng mga dokumento. Tapos yun, bahala na. So yung appointment ko dito mamaya is 8:00 ng gabi. And bago sila magsara, half an hour bago magsara. Dito ako sa guys, sa Louisville, North Carolina. Mukhang dead end na to dito. Guys, nakikita nyo yung bahay na yan. Yan. Gusto ko sanang pasukin dyan. Makita ko man lang yung bahay ni Chris Paul. Dyan Yan. May gate lang kasi. Maganda yung community nila guys. Mga yayamanin yung mga bahay. Pangyayamanin ng mga bahay. Yeah. Kasi naghahanap lang ako ng library, yung pinakamalapit na library sa dito sa may Louisville, North Carolina. Yan. Diyan lang yung bahay. Itong bahay na to, yun yung likod, yun yung bahay ni Chris Paul, guys. Yan. Zoom ko lang. Yeah. Yeah, yung NBA star na si Chris Paul, guys. Yeah, yan yung bahay niya, guys. Ginugal ko lang. Tapos dinala nga ako dito.
Saan yung bahay niya. Kaso may papasok mismo sa kanila, may gate. Parang hindi pwedeng pumasok pag hindi ka residente dyan sa loob. Siyempre, mga ano yan, mga high-end na mga bahay. Dyan ka papasok, and then pagdating mo dyan, ayun oh, may gate. May gate dun sa loob. In 1,000 feet, your destination will be on the right. Yeah. Bill meet. Okay guys, so balik na ako dito sa highway guys. Nakakatakot dun sa loob. Yeah. Nakakatakot dun kasi gated yung ano. Akala ko madaling pasukin. Akala ko yung parang sa isang community lang na iikot-ikot ka lang dun sa kalsada. At makakapasok ka na dun sa mga bahay-bahay. Hindi pala, meron palang gate doon sa entrance ng community nila. So yun guys, so yun nga yung bahay ni Chris Paul doon, yung nakita natin. Kaso medyo ano siya yung tawag nito, yung dead end na yung napasukan ko doon. Tapos may mga bahay na mukhang walang katao-tao. Mukha lang, baka siguro pag pag nagtagal ka doon tapos mapagdudahan ka nila kung anong ginagawa mo doon, kung anong panggawin sa'yo doon. Yun lang, so yun lang. Hinahanap ko kasi nung nakarang linggo pa, hinahanap ko kung taga saan si Chris Paul. Hindi pala siya taga Winston-Salem pala talaga. Nakalagay lang doon sa Google kung saan siya pinanganak, sa Winston-Salem. Siguro doon siya sa hospital lang sa Winston-Salem siya pinanganak, pero taga dito talaga sila sa Louisville. Maliit lang na town dito, pero mag-isang county lang sila doon sa Winston-Salem, saka yung Clemons. So dito siya sa Clemons nag-aral dati sa West Forsyth High School, pero dito talaga sila nakatira dito sa Louisville. Maganda yung guys, oh. Maraming puno dito. Pag summer dito, green na green to dito eh. So dito nga siya lumaki sa Louisville. Maliit lang na town. Pero I don't think yun yung bahay nila nung childhood niya pa. Kasi masyadong malaki. Hindi naman siguro. Mukhang hindi pa yun yung bahay niya nung kabataan niya. Siguro binili niya yun doon, o nagpatayo siya ng bahay dyan nung naging NBA superstar na siya. Kasi syempre marami ka ng pera. So isa siguro yan sa mga bahay niya. Siguro may mga bahay yan dun sa California, dun sa LA. Tapos ito lang yung inuuwian niya kasi dito nga siya lumaki. Ito yung hometown niya. Siguro paminsan-minsan umuuwi siya dun sa bahay niya. Yeah. Napakalaki ng bahay niyan guys. Hindi lang natin nakita yung kabuuan nga kasi nandun lang tayo sa likod, tapos covered pa siya ng mga kahoy. Hindi na ako nagtagal doon guys kasi nakakatakot. Parang baka matrespassing tayo doon, tawagan tayo ng pulis kung anong ginagawa natin doon. Hindi naman tayo taga doon. So ngayon pupunta na ako ng library. And yeah, dito pupunta na akong library. May malapit na library lang dito. And yeah, magpiprint ako. Then pagkatapos nito, punta ako ng Lexington. And ibababa ko na itong may mga gamit ako dito sa likod na kailangan ko iiwan dun sa meron akong mga gamit dito na kailangan ko ibaba dun sa storage. And ayun nga. Oh, teka lang. Louisville. Yung yun pala yung public library. Tapos doon ko na rin kukunin yung guys, yung gulong ko sa storage. Kasi para mapalitan na to mamaya yung gulong. Ang ingay na kasi nung gulong kasi hindi pantay yung tread niya. Saka pag yung mabilisan na yung takbo, yung maririnig ko talaga yung ugong ng gulong, tapos maingay, parang nagbabounce siya. And yun. Okay.
Yun guys. Dito ako sa storage guys. Alright. So, ang iiwan ko dito is ito. Hiniram kasi ito nung kaibigan namin nung nagpa-birthday party siya nung anak niya. Walang kung may dito. Walang laman. Tapos, hahanapin ko pa mamaya guys yung bumbilya nitong signal light ko na napundi. Kanina nung pagpunta ko dun sa yung hinahanap ko nga yung bahay ni Chris Paul. Yeah. Napundi yung bumbilya niya. Alright. Yes. Gulo dito guys. Kung baka nandito yung bumbilya. Ito yung mga bumbilya na sasakyan. Or nandun sa toolbox. I'm not sure. Ito pa talaga na nagamit ko lang siya ng 1 linggo. Tapos binalik na kagad yung normal na gulong o yung original kong gulong. Yan. Ito pa na bagong bago. Ito may mga laman dito. Ano to? Yan guys. Firestone. Transforce. Pero hawig naman siya. Hawig siya doon sa ipapalit nilang gulong mamaya. Parehong size, siyempre. Yeah. Pero Firestone pa rin yung ipapalit nila. Pero hawig na hawig lang. Yeah. Guys. Ayan. So, mamaya guys, 8 PM nga yung appointment ko dun sa Costco. Ngayon mga 3:10 na ng hapon, susunduin ko na yung mga anak ko kasi dadating yun mga 3:15. Diyan lang naman yung bahay ng kapatid ko, malapit lang. Alright, so ito guys, hindi ko pa rin makita. Ay, ito. Ayan o. Kung makita nyo yan. Ayan o. Ayan. Medyo maayos pa naman yung thread niya dito sa mga bandang ito. Ito. Pero dito lang talaga siya kalbo. Yeah, tapos lumala pa siya lalo nung nag-snow dito. Pag yung na-stuck ako sa snow, nag-ano siya. Yung pag yung na-stuck ako sa snow, yung parang mas lalo pa siyang napudpud. Yeah, pag nung iniikot ko siya ng pinipilit ko siyang patakbuhin. Yeah, pero dati guys, mas nagugustuhan ko 'to dati nung bago pa lang tong gulong na to. Kaysa dun sa yung kinarga ko dito. Kaya nga pinapalitan ko kaagad yung pinabalik ko kaagad yung itong original na gulong kasi kasi bukod sa naiba pa siya, parang hindi ko siya masyadong gusto. Pero ngayon mapipilitan na lang din ako magpalagay niyan ngayon kasi para makapag-save na lang din ng pera. Yeah, kasi kung kukuha ako ng 4 doon na bago, hindi ko magagamit yun, sayang. Yan. Okay guys, appointment time guys. Ngayon ay 7:34 pa lang guys. Naka-appointment to ng 8 PM or 7:45. Yan. Lagay ko lang dito. Ano yun yung parang lock.
Needs to replace the tires. Yan guys, goodbye old tires. Oh yeah, that Wrong here. tire was from Canada. Yeah. Yan guys. Bukas pa sila hanggang 8:30 daw. So baka mabilis lang to. Can you show this guy? I like this truck. That's nice. Yeah. Wala guys, di nila napalitan guys kasi mamaya, sabihin ko sa mamaya. Ayan guys, so hindi napalitan nila today. Kasi yung dala-dala kong gulong is hindi siya pwede doon. Hindi siya pwedeng ilagay doon sa tatlong ilalagay nilang bago. Hindi siya pwedeng i-combine doon sa sa tatlong bago kasi ibang klase pala yung gulong yung dala ko, yung isa na dala-dala ko nung yung dito. Kasi kung ihahalo daw yun sa tatlo na yun, parang kasi iba yung sidewall daw niya. Tapos parang iba din yung sidewall nung sa kanila, yung tatlo na in-order ko galing sa kanila sa Costco. And ayun nga, hindi nila pwedeng ilagay kasi yung yung threading niya hindi magkakapantay yun kasi yung weight nun mas parang siyang pang daw yun, yung parang pang heavy duty na gulong. Itong dala ko dito pang lang talaga, or yung pang heavy duty, yung ibig ko sabihin. Yung dala ko dito is yung lang pang regular passenger na gulong, which is sabi niya may magkaka-issue daw sa sa safety ng sasakyan. Yeah, so ayun, napa-order tuloy ako ng pang-apat tuloy sa kanila ulit. Na bukas daw or sa Friday baka dadating yung pang-apat na gulong.